Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Richard Puon. Sabi lang niya, Riza, number one. Riza Ontiveros. Isinare ni Richard ang post ng ArcLight News. Okay? Ito. Trillanes, ayaw nang tumakbo sa 2028. Ala, bakit naman? All throughout, palaging tumatakbo itong Trillanes na ito. Kailang palaging talo. Wala nang asim. Kawawa naman. Anong gagawin niya sa 2028? Ito, mas pipiliing magpanalo ng kandidato. Wow naman. Hindi ka nga manalo mayor sa Caloocan tapos ikaw pang magpanalo ng kandidato ng presidente. Ang galing, ano? Bilib na bilib sa kanyang influence. Kaya kong magpanalo ng presidente. Hindi na ako tatakbo. Sakripisyo ito. Basta may panalo lang aking presidente sa 2028. Ganon. Ipinahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na wala na siyang balak tumakbo sa anumang posisyon sa darating na halalan sa 2028. Wise move. At mas nais na lang niyang suportahan ang kandidatong karapat-dapat na manalo bilang Pangulo. Sige, good luck po, ex-Senator Trillanes. Sana manalo kayo. Ayon kay Trillanes, napagdesisyonan niyang ilaan ang kanyang panahon at lakas sa pagtulong sa mga kandidato na may malinaw na layunin at tunay na malasakit sa bansa. Sabi niya, hindi ako nakikita na tatakbo ulit sa national position. Ang focus ko, tulungan yung kandidato na dapat maipanalo sa 2028. Matatandaan ang tumakbo na nga lang si Trillanes sa pagkalkalde ng Caloocan, ngunit hindi po ito pinalad na manalo. Okay. So, is this a wise decision for Trillanes? I think so. Kasi kahit saan siya tatakbo, siguro, Barangay Tanod, pwede. Pwede ba? Mananalo siya, Barangay Tanod? Barangay Captain nga lang, baka hindi siya manalo. Tanod, pwede. Wise decision. Wag na lang, kasi yung last try niya sa pagiging senador, kailan ba yun? 2022 ba? O 2019? Talo eh. Wala na. Nung una, binutuhan ng mga sundalo itong si Trillanes. Nung magdalo pa siya. So yung una niyang panalo, maraming sumuportang mga sundalo sa kanya. But then, nung nakapwesto na siya, lumabas na yung lalo na nung kinalaban niya mga Duterte. Grabe. Wala na sa tamang yung niya, yung galit niya sa Duterte, abot langit eh. Kaya may pahayag pa siya, galit ang mga taga Davao sa kanya. Kasi para kay Trillanes daw, sa Pilipinas, ang pinakadelikadong lugar ay Davao. Yes! Para sa kanya. Kasi, Trillanes, hindi siya talaga welcome sa Davao City ba? Kaya tama yung sabi niya, Davao is the most dangerous place in the Philippines for him. Para sa kanya. But for the rest of us, for the rest of the world, nako, Davao, kasama sa world's safest cities. Yung CEO Magazine 2025 list of safe cities in the world, number 53 ang Davao. Wow, nakaka-proud naman yan. Talagang lumulutang ang Duterte's brand of leadership. Anyway, punta tayo. Gusto niyang suportahan ang presidential candidate na karapat-dapat na mangulo. Sino ang kandidato niya? Hindi siya nagpatumpik-tumpik.
Riza Hontiveros. Dalawa sila ni Congresswoman De Lima, Laila De Lima, ang nagpahayag na ng suporta for Hontiveros 2028. So, kikita ko baka mahati ang boto ng Dilawan kung kakandidato rin si dating VP Leni Robredo. Somebody has to give way. Ngayon, mahina ang kandidato ng Marcos administration. I don't know kung sino ang kanilang pambato sa 2020. Maganda kung si Romualdez pa rin. Kasi sabi ni Romualdez, may pag-asa pa rin daw silang manalo sa 2028. Sige. Romualdez. Sabihin na lang natin, opinion ko lang ito Riza. Si BP Lina hindi natatakbo. Romualdez, Riza, Zara. And then plus may mga independent. I don't know kung kakandidato pa ba si Rafi Tulfo. Baka Rafi Tulfo ang itos up ng Marcos administration. Kasi nga, ito lately talagang puring-puri ang mga Tulfo sa Marcos itong late 2 or 3 days ago, sabi ni Rafi Tulfo, PBBM is doing an excellent job. He is a good leader dahil hindi daw siya naninisi, hindi daw siya lumalaban balik. He does not retaliate. Kaya, good leader daw. Sabihin na lang natin, Tulfo, tatakbo. Romualdez, tatakbo. Hontiveros, BP Sara. The more, the better. Pag dumami ang kandidato, mas malaki ang chances ni BP Sara na manalo. But, kahit one-on-one, sinong ka-one-on-one ni BP Sara? Kahit sino, wala pa rin. Tatalunin sila ni BP Sara. Kaya, they are doing their best now. Lahat na lang ng paraan gagawin nila para ma-disqualify si BP Sara sa 2028. But once na hindi nila na-disqualify, wala na. Made na yan. Balik ang isang Duterte sa ano. Kaya ito, takot na takot sila na 2028 sa isang Sara Duterte presidency. Takot na takot sila. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video nito. Naanami diri sa among area, so maga-spray mi sa among kape. So, karon mo na ning itsura sa among kape nga upat na kabulan karong adlaw. So spray lang kay dili sa mi mag-abono kay upat naman siya kabulan. Mao ni ang nauna namo nga tanom nga kape. So ang among tanom nga kape 1,000 na ni. So salamat gid sa ug karon gawa sa pag-spray namo sa among kape, so nag-abono pud mi sa among lakatan, putas. Para dito din. Yan. So pagatabunan para gyud nga masuyop ang among saging lakatan. Kining among lakatan 240 ni. So karon kaluoy sa Ginoo namunga na gyud ang among mga lakatan. Padayon mi ani sa pag-abono putas.
ug karon salamat kaayo sa Ginoo ug sa nagasuporta sa among pagpananom sa kapi ug sa lakatan. Salamat sa inyo hinaot nga magpadayon ni nga tabang aron mauas mi sa kalisod.